Kumusta mga kaibigan? Ngayon, tayo ay magsisimula sa isang paglalakbay sa iba't ibang uri ng panganib sa pagkain. Mula sa banayad na pagdadama ng hindi kaginhawaan hanggang sa panganib na maaring maging sanhi ng kamatayan. Sama-sama ninyo kaming tuklasin ang mga banta na nagbabatya sa loob ng mga tila inosenteng sangkap. Maghanda na kayo para sa isang magulong biyahe sa mundo ng gastronomikong panganib. Binuo namin ang isang listahan na naglalakbay mula sa mga banayad na panganib hanggang sa pinakamabigat na banta sa kalusugan ng tao. Tara, simulan na natin ang paglalakbay sa iba't ibang uri ng panganib sa pagkain. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Narito ang top 11 na pagkain na maaaring magdulot ng peligro sa iyo. Number 11. Raw honey. Alam mo ba na ang pagkain ng hilaw na pulot o tinatawag na raw honey ng marami ay maaaring maging mapanganib? Bagamat karaniwan ng ligtas ang pulot, maaaring maglaman ng bakterya ang hilaw na pulot na tinatawag na Clostridium botulinum na maaaring mag-produce ng isang lason na sanhi ng botulismo. Ito ay lalong mapanganib para sa mga sanggol na wala pang isang taong gulang dahil hindi pa lubusang na-develop ang kanilang mga immune system. Number 10. Nutmeg o nyog. Isang pampalasa na hinahangaan para sa mainit at mabangong lasa. Bagamat ang sobrang pagkain ng nyog ay maaaring magdulot ng halusinasyon at pangangailangan sa gastrointestinal. Karaniwan itong hindi nakamamatay. Gayunpaman, ang labis na pagkakain ay maaaring magdulot ng nakakabahalang mga sintomas, kaya dapat itong lapitan ng may pag-iingat. Number 9. Elderberry o ang bignay. Ang bignay ay may katangian sa pagpapalakas ng resistensya. Kapag kinain ng hilaw o hindi pa hinog, maaaring magdulot ng pangangailangan sa gastrointestinal ang bignay. Bagamat bihirang mamatay, ang pagkain nito ng walang wastong paghahanda ay maaaring magdulot ng paghihirap at sakit. Number 8. Raw shellfish o ang hilaw na shellfish. Sa paghakbang natin sa daigdig ng mga delikadong pagkain, naririto ang hilaw na shellfish, isang pampalamig na puno ng lasa at potensyal na panganib. Bagamat nakakadiri ang food poisoning mula sa hilaw na shellfish, karaniwan itong pansamantalang hindi nakamamatay. Gayunpaman, pinapayuhan ng pag-iingat upang iwasan ang paghihirap at sakit. Number 7. Hot chili peppers. Samahan natin ngayon ang mga mapanghas na sili sa ating paglalakbay sa mundong pampalasa. Bagamat ang kanilang maanghang na init ay maaring magdulot ng pangangailangan sa gastrointestinal. Karaniwang bihirang ang mga komplikasyon at maikling lamang ng kanilang misa. Para sa karamihan, ang thrill ng anghang ay mas mahalaga kaysa sa posibleng panganib. Number 6. Kasaba. Ngayon, tuklasin natin ang kasaba. Isang pangunahing sangkap sa maraming kultura. Ang mga cyanogenic glycosides sa kasaba ay maaaring maglabas ng cyanide kapag hindi ito na i-process ng wasto.
pagdudulot ng katamtamang panganib sa pagkakaroon ng cyanide poisoning. Bagamat seryoso, ang mga kaso ng pagkamatay ay bihirang mangyari at madalas na ipinagbabawal sa tamang paghahanda. Number 5. Raw cashew o ang hilaw na kasoy. Alam mo ba na ang mga hilaw na cashew ay hindi talaga hilaw? Sila ay dumaan sa isang proseso ng pagsa-steam upang alisin ang isang nakalalasong langis na tinatawag na urushiol na matatagpuan din sa poison ivy. Ang pagkain ng mga hilaw na cashew ay maaaring magdulot ng pangangati sa balat, mga issue sa pagdudumi at maging pagkamatay sa mga ekstremong kaso. Kaya't laging siguraduhin ang mga kasoy ay wastong na process. Number 4. Rhubarb leaves o ang dahon ng rhubarb. Ang ating paglalakbay naglalaman ng mga maitim na bahagi ng ating harapin ng mga dahon ng rhubarb na may nakatagong nakalalasong lason sa ilalim ng kanilang vibrant na anyo. Ang pagkain ng mga dahon ng rhubarb ay maaaring magdulot ng panganib sa bato at pinsala sa organ. Bagamat bihirang mamatay, pinapakita ng mga panganib ang kahalagahan ng pag-iingat. Number 3. Bitter almonds. Ang mga mapait na almonds ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na amygdalin na maaaring magbabaon sa hydrogen cyanide kapag kinain. Ang compound na ito ay nakakalalason at maaaring maging sanhi ng kamatayan kung ito ay kainin sa malalaking dami. Gayunpaman, ang mga matamis na almendras na karaniwang kinakain ay hindi naglalaman ng amygdalin at ligtas na kainin. Number 2. Aki fruit. Sa ating paglapit sa mas mataas na antas ng panganib, ating matatagpuan ang aki fruit, isang pangunahing sangkap sa kusinang Jamaican. Ang hindi pa hinog na aki ay naglalaman ng hypoglycemia, isang lason na maaaring magdulot ng Jamaican vomiting sickness. Bagamat bihirang mamatay, ang mga matitinding kaso ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng komang at kamatayan. Number 1. Sa pagtutok ng ating listahan ay ang fugu, ang nakamamatay na delikatesang kilala sa kanyang nakamamatay na potensyal. Ang pagkain ng hindi tamang hinanda na fugu ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkakalumpo at pagsabog ng paghinga na nagre-resulta sa tiyak na kamatayan. Tanging ang mga bihasang kusinero lamang ang pinagkakatiwalaan sa paghahanda nito upang maibsan ang mga malalaking panganib nito. At yan na nga, ang hanay ng mga panganib sa pagkain na nagsisimula mula sa banayad na kahamugan hanggang sa mabibigat na bunga. Bagamat ang ilang panganib ay tila maliit lang, ang iba naman ay nangangailangan ng lubos na pag-iingat at kasanayan. Tandaan na laging maging maingat at maalam sa bawat paglalakbay sa kusina. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.